Tawagin ang doktor. Felix, nagkaroon ako ng pagkakalaglag. Ikaw, pumunta ka na sa ospital ngayon. Kailan ka nabuntis? Wala akong ideya. Ang hipag ko ay nanganak ngayon at ikaw ay nagkalaglag ngayon. Napakamatigas ng ulo mo. Magkaroon ka ng hangganan. Pupunta ka ba o hindi? Ako talagang wala akong oras para sa iyo. Pamilya? Matagumpay ang operasyon. Kambal, lalaki at babae. Ano ang kalagayan ng pasyente? Pagkakalaglag? Mabigat na pagdurugo. Kailangan ng agarang operasyon. Nasaan ang pamilya? Dalhin sila rito para pumirma. Siya ay abala, kasama ang kanyang hipag sa panganganak. Pwede ba akong pumirma? Kailangan ba siya? Hindi naman kailangan. Kung gayon, ako na mismo ang pipirma. Maghanda para sa operasyon. Anong ginagawa mo? Nanay, sa tingin ko malapit na akong manganak. Dalhin ang hipag mo sa ospital ngayon. Bilisan mo. Tara. Felix, ang sakit ng tiyan ko. Wala talaga akong panahon para sa kalokohan mo. Felix, tinitiyak mong ligtas ang ibang babae at ang kanyang sanggol, ang ating anak ay malapit nang mawala. Felix, aakyat ako para mag-empake ng mga bag ng hipag mo. Galit ka pa? Teka, yung kuya natin wala na. Buntis ang hipag natin sa anak niya. Bakit ka nakikipag-away sa kanya? Ipinanganak ang mga sanggol kahapon, ligtas. 2 maliliit, ang cute. Pag nakita mo sila, mamahalin mo sila. Anak ng iba ganoon ba ka-cute? Anong ibig mong sabihin, iba? Yan ay anak ng kuya ko. So alam mo na anak ng kuya mo yan. Kung hindi mo sinabi, iisipin ko sa'yo yan. Sofia, pwede bang tigilan mo na ang pagiging sutil? Wala na ang kuya natin. Dapat mas tumulong ako, hindi ba? Kaya kahit ang kapakanan ng sarili mong anak kaya mong balewalain. Sa nakaraang 6 na buwan, ang buong pamilya yan ay umiikot sa kanya. Hindi ba sapat iyon? Ikaw lang ba talaga ang kulang? Sige, alam ko gusto mo talaga ng anak. Pero ito nakadepende sa tadhana, hindi pwedeng pilitin. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba gawa-gawa lang ang pagkakunan ko? Sige, buntis ka, mali ako. Sofia, anong ginagawa mo? Diborsiyo. Felix, magdidiborsiyo tayo. Felix, maghiwalay na tayo. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang hipag mo ay kakapanganak pa lang at wala siyang makain. Ang gusto lang niya ay ang sopas na pugo na ginagawa mo. Bumangon ka ng maaga bukas ng umaga, gawin mo ang sopas at dalhin mo sa kanya sa ospital. Felix, tara na. Sofia, ano ang ginagawa mo? Ngayon, ang ating pamilyang Reyes ay kakapanganak lang ng kambal, lalaki at babae. Ang lahat ng paghahagis at pagbagsak na ito, para kanino ka nagtatanghal? Si Maria ay gustong uminom ng sopas na ginagawa ko. Karapat dapat ba siya? Bakit hindi siya karapat-dapat? Siya ang iyong hipag.
ang ating pamilyang Reyes ay sinalanta ng masamang kapalaran na mapangasawa ang tulad mo, isang ulila na walang magulang, hindi man lang magkaroon ng kahit isang anak, at nagwawala ka kapag may nagkaroon. Tama na. Sige, patuloy mo na lang siyang palayawin. Masyado kang lumayo ngayon. Manatili sa bahay at magmuni-muni. Mula ngayon, huwag ka nang magsalita ng walang katuturan. Sophie, pakasalan mo ako. Oo. Wala talaga akong oras ngayon para makipagtalo sa iyo. Felix, tayo ay walang hinaharap. Uy, Lulo. Sophie, may malaking nangyari. Ano yun? Naaalala mo ba ang Cove Hold at Grainvale proyektong disenyo ng turismo? Siyempre, oo. Naaalala ko sinamahan mo pa ako para mag-site survey ng ilang beses. Pero, sa huli, ang proyekto ko ay tinanggihan pa rin. Hindi tinanggihan ang proposal mo, ninakaw ito ni Maria. Anong sinabi mo? Ngayong umaga lang, aksidenteng nakakita ako ng report. Pinadala ko na sa'yo ang balita. Tingnan mo mismo. Kaya ang proposal ko ay tinanggihan ng ganito. Sophie, kung naaalala ko ng tama, noon si Felix ba ang tumulong sa'yo isumite ang proposal? Ang sama ng ugali. Siya ay nasa panig niya mula pa noong una. Sophie, kaya ano ang gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Babawiin ko lahat. Na pag-aari ko. Susunduin na kita ngayon. Si. Kumusta, bro? Sophie, Gusto ko. Gusto kong umuwi. Naiwan ba ni Felix ang utak niya? Sa sinapupunan? Sa nakaraang 6 na buwan, tuwing si Maria ay may problema, iiwan ka niya. At sa pagkakataong ito, pinagawa pa niya na ikaw ay malaglag. Naaalala pa ba niya na ikaw ang asawa niya? Malamang gusto niyang matuto mula sa mga bida sa teleserye na sumalo sa dalawang pamilya. Kalokohan! Pagkatapos mong pakasalan siya, marami kang pinagdaanan at nagbingi-bingihan siya. Ngayon, nagmamadali siyang magpakatanga. Nakakasuka siya, tapos na kami sa kanya. Tama, tapos na. Ngunit ang paghihiganti dapat mangyari. Maria hindi lang mayaman ang nanay niya, at ngayon binigyan niya ang pamilya Reyes ng kambal na lalaki at babae. Tiyak na susuhayan nila siya. May backup sila. Ako, hindi ba? Ikaw nakahanap ng mas malakas na taga-suporta kaysa sa pamilya Reyes? Ako na ang magbubukas ng pinto. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako para iuwi si Sophie. Wala ka bang pansin sa hipag mo? Naaalala mo pa ba ang ating Sophie? Ito ay usapang pamilya namin. Wala kang karapatang magsalita. Ba? Sophie, sumama ka sa akin pa uwi. Sophie. Sophie. Bumalik ka na. Kakausapin ko siya sandali. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. May kailangan ka ba? Ikaw ngayon, nag-eskandalo, nanuntok, at hindi ka pa ba nasisiyahan? Felix, ang sampal na ibinigay ko sa iyo ngayon.
ay pampagana lang. Bukas, ipapatawag ko ang abogado ko gumawa ng divorce papers at ipadala sa iyo. Siguraduhin mong pirmahan mo. At siguraduhin mong si Maria ay may aasahan ding summons. Anong ibig mong sabihin? Bakit mo siya idinedemanda? Nagalit ka na agad. Anong gusto mong gawin? Cove Hole, Crane Vale. Yung bagay na iyon ay hindi kung ano ang iniisip mo. Kung gusto mong mag-imbestiga, mababayaran kita. Bayad. Sinusubukan mo akong bilhin. Felix, sa iyong mga mata, ganun ba ako klaseng tao? Lumayas ka sa paningin ko. Pamilya. Bakit kailangang umabot sa ganito? Pamilya. Kung siya talaga itinuring akong pamilya, dapat niyang tandaan na ikaw ay aking asawa. Hindi siya dapat palaging umaasa sa iyo. Ngayon lahat ng tao sa labas ay nagsasabi na sina Maria at ikaw, Felix, ay malapit nang magpakasal. Sino ang nakakaalam na ako ang iyong legal na asawa? Kamatay lang ng kuya ko, siya ay nagkaroon ng matinding depresyon. Gusto lang niya, sa pamamagitan ng aking mukha, makita muli ang kuya. Ang tapat. Hindi ako karapat-dapat. Pirmahan mo ang divorce papers. At hayaan mo siyang tumingin kahit gaano niya gusto. Sofia, hindi mo siya maaring idemanda. Kakapanganak lang niya. At ako, nawala ko rin ang aking anak. Sa isang tulad mo, ano pang saysay ng pag-aaksaya ng oras? Sophie. Sophie. Nilalagnat ka. Kailangan nating pumunta sa ospital. Felix, kung may mangyari sa sanggol, ayaw ko nang mabuhay. Magiging maayos ang sanggol. Magpa-check muna tayo. Sophie. Gising na siya. Anong ginagawa mo dito? Sofia, ang mawala ng anak ay masakit. Ang pagtulak mo sa akin. Sinadya mo. Oh, ang pamilya, Reyes, ay hindi nangangailangan ng maraming anak. Maria, paano ka naging ganyan kasama? Hindi ka ba natatakot sa karma? Karma? Yan ay para sa mga walang kwentang tao na ginagamit para aliwin ang sarili, dahilan lang. Iwalayan mo si Felix. Sabihin mo ang iyong mga kondisyon. Ang depression mo. Pagka rin pala. Oh, pero ano ba ang mahalaga? Buong puso itong pinaniniwalaan ni Felix. Kailangan ko lang ng isang tawag. At agad-agad iiwan ka niya at lalapit sa akin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ikaw, walang magulang, ulila. Anong karapatan mong pakasalan ang pamilyang yan? Kung hindi, bakit hindi pa? Hayagang inihayag ni Felix ang pagkatao mo? Kaya pala ang kapal ng mukha mo. Dahil lang ako ay isang ulila na walang magulang. Sino ba ang may sabi sa'yo na wala kang kahit sino? Sa kaunting paggalaw ng aking daliri, maaari kang mawala sa mundong ito. Sophie, naiintindihan ko ang pagnanais mo ng anak, pero ang sobrang pagka-obsess ay pwedeng magdulot ng pekeng pagbubuntis. Ikaw at si Felix ay bata pa, marami pa kayong pagkakataon.
Maria, gusto mong magdrama? Sasabayan kita. Lalabanan mo ako? Sofia, anong ginagawa mo? Sofia, ikaw, Umalis ka. O bibigyan kita ng ilang sampal pa. hindi ka nakapani-paniwala. Tara na. Maria, dahil excited kang maging kabit, gagawin ko yan. Felix, pasensya na. Dahil sa akin, nasaktan ka rin ni Sophie. Simula ngayon, lumayo ka kay Sophie. Ako, Magpahinga ka na lang. May mga gagawin pa ako, kaya aalis na ako. Felix. Sofia, dapat kang mamatay. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, pinoprotektahan ka pa rin niya. Maria, ano ang problema kay Felix? Nakita ko siya na nagalit at umalis. Nanay, kasalanan ko lahat. Narinig ko na na-ospital din si Sophie, kaya naisip ko dalawin siya. Pero mali ang pagkaintindi niya sa akin. Hindi lang niya ako sinaktan din niya si Felix. Ano? Naglakas loob kanyang saktan? Kakausapin ko siya tungkol dito ngayon din. Nanay, okay lang ako. Emosyonal si Sophie ngayon. Natatakot ako na baka masaktan ka. Oh, anak, sobrang namamaga ang mukha mo. At ikaw ay nag-aalala sa akin? Okay lang, uminom ka muna ng sabaw. Ako na ang bahala sa kanya mamaya. Naiulat na si Juan Santos, pinuno ng Juan Pandaigdigang Consortium, ay natagpuan ang kanyang matagal nang nawawalang nakababatang kapatid na babae. Gumawa siya ng kasunduan upang ibigay sa kanya ang kalahati ng shares ng grupo bilang regalo sa pagdating. Juan Pandaigdigang Consortium, kalahati ng mga ari-arian nito? Sobra naman iyon. Siya ang tunay niyang kapatid. Makatuwiran lang na ibigay iyon. Totoo. Pero sino kaya ang maswerteng iyon? Natagpuan lang siya at agad nagbibigay ng ganyang ari-arian? Mamaya, lolokohin siya ng sobra. Inumin mo ang sabaw mo. Nanay, nag-post si Sophie ng kanilang sertipiko ng kasal ni Felix online. Ngayon, binabasya ko ng mga netizens. Ano? Sophie, nawalan ka ba ng bait? Sino ang nagpayag sa iyo na ipahayag sa publiko ang relasyon mo kay Felix? Binigyan ba kita ng pahintulot? Ipinapahayag ko ang kasal ko. Kailangan ko ba ng pahintulot mo? Sophie? Miss na miss ko lang si Miguel. Bakit mo to ginagawa sa akin? Kailangan mong pumunta ngayon at maglabas ng pahayag. Sabihin mo na ang wedding photo ay ni Photoshop mo lang. Tapos humingi ka ng tawad kay Maria. Sa panaginip mo, Lakas ng loob mong sumagot? Isang babaeng tulad mo walang pamilyang susuporta, maliit na pokpok, kahit na protektahan ka ni Felix. May paraan pa rin ako para harapin ka. Hindi ka maglalabas ng pahayag, ha? Ipapakasal ko kay Felix nang hiwalayan ka. perpekto. Pareho ang nasa isip ko. Sana hikayatin mo si Felix. Napirmahan ang divorce papers sa lalong madaling panahon. Hindi ka pani-paniwala. Binabanggit mo ang divorce papers? Ano ang karapatan mo? Malalaman mo rin sa tamang panahon. Sino ba kayo? Kami ay narito upang sunduin ang binibini at iuwi siya. Binibini? Maria, nalaman ba ng mga magulang mo na inaapi ka at nagpadala sila ng mga tao para protektahan ka? Sobra akong alagyan ng mga magulang ko. Sabihin mo sa tatay ko na huwag masyadong magulo. Ang pamilya Reyes ang mag-aalaga sa akin. Pagpupugay, binibini. Nagkamali ba kayo? Siya ay isang ulila na walang magulang. Paano siya naging binibini? Bantayan mo ang iyong pananalita. Ang taong ito ay ang bagong natagpuang tagapagmana ng Juan Pandaigdigang Consortium. Ang anumang kawalang galang sa kanya ay kawalang galang sa buong Juan Pandaigdigang Consortium. Ano ang sinabi mo?
Bakit ka nandito? Nasaan ang kapatid ko? May kailangan ng amo. Naantala siya. Kaya ako na ang pinauna niya. Para tulungan ka sa mga bagay-bagay sa Harbor Vale. Kapag tapos na iyon, siya mismo ang pupunta para ihatid ka pa uwi. Si, naiintindihan ko. Sofia, anong ginagawa mo? Ikaw? At ang tagapagmana ng Juan Pandaigdigang Consortium. Pinapatay mo ba ako sa kakatawa? Oh, Sophie, kahit nakita mo ang balita at gusto mong magpanggap, hindi mo maaring pekein na sila ka. Kung may magkamali, hindi ka kayang protektahan ng pamilya Reyes. Ganun ba? Mga artista ito na inupahan mo. Nagpapalabas lang, tama ba? Sa tingin mo ito ay makakatakot sa amin? Manahimik ka. Opo ma'am, ako na ang bahala. Sofia, anong ginagawa mo? Huwag mo akong hawakan. Huwag! Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Tulungan mo akong mag-discharge sa ospital. Siya. Oh, at saka, maghanda ng kasunduan sa diborsyo. Oh, Nanay, bakit sa tingin mo ay gagawin ni Sophie tratuhin ako ng ganito? Wala namang anuman sa pagitan namin ni Felix. Talagang wala. Wala. Ako lang. Sobrang namimiss ko si Miguel. Ngayon online, sinasabi nila iba't ibang bagay tungkol sa akin. Sabi nila ako ang sumira sa pamilya ng iba, isang mangwawatak ng tahanan. Sa halip na siraan ng ganito, mas mabuti pa mamatay na lang. Maria! Maria! Okay lang. Huwag mo masyadong isipin. Aalagaan siya ni nanay para sa'yo. Felix, hindi pa rin niya sinasagot ang mga tawag ko. ako na mismo ang hahanap sa kanya. Sisiguraduhin kong magpaliwanag siya kay Maria. Felix, sa pagkakataong ito, huwag mong palampasin tulad noong nakaraan. Hindi lang niya siniraan si Maria, kundi umupa pa siya ng maraming tao para magpakita ng isang palabas at muntik na kaming mapahamak ni Maria. Kung hindi mo siya tuturuan ng leksyon, sino ang nakakaalam kung anong gulo ang idudulot niya sa hinaharap? Naiintindihan ko. Nakita mo na siya? Wala pa. Bakit ang dami mong pawis? Sabihin mo na lang. Nagpadala ang batang ginang ng isang tao para maghatid ng mga dokumento sa kumpanya. Mga dokumento? Isang liham pang kapayapaan, mas bagay. Ibigay mo sa akin. Sofia, iba ka talaga. Madam, ang pamilya Reyes at ang pamilya De La Cruz ay nagtutulungan ngayon para asikasuhin ang issue ng opinyon publiko. Pag-igihin mo. Si Felix na ipinapalit ang disenyo ko sa disenyo ni Maria ilabas mo. Gusto kong ang kanilang trending topics manatili ng isa pang kalahating buwan. Oh. Bakit hindi pa naaalis ang trending topic? Sa halip, ang ingay ay tumataas pa. Ginoong Reyes, ginawa namin ang aming makakaya. Si Ginang Reyes ang naglalabas. Ang sentimiento ng publiko ay nagising. Mahirap supilin sa ngayon. Hindi pa ba nahahanap ang tao? Wala. Nanay, Felix, bakit hindi pa naaalis ang balita? Alam mo ba na ang hipag mo ay umiiyak buong araw at wala pang kinakain? inaalis ko na ito. Sabihin mo sa kanya na huwag munang tumingin sa phone niya. Kasalanan lahat ni Sofia, ipakancel mo lahat ng cards niya na cancel. Tiyak na gumastos siya ng maraming pera sa pagbili ng trending. Kung hindi, ang ingay hindi ganoon kataas. Narinig mo ba ako? Putulin ang kanyang pera. Huwag mong hayaang magpatuloy siya sa pagtatapon ng pera sa media. Ito ay hindi lang sa pagitan ninyong dalawa. Makakaapekto ito sa kumpanya? Alam mo ba? Naiintindihan ko. Kanselahin lahat ng card niya. Lahat sila, pero tiyak na kailangan niya ng pera sa labas. Mabuti. Kapag naubos na siya, uuwi siya sa bahay. Ang paggawa nito ay malamang gagawin siyang mas galit. Kahit nagalit siya, kailangan ko muna siyang hanapin bago ako makapag-ayos. Tama, tatawagan ko ang bangko ngayon na. Oy, Lulu, ito ba ang urgent na bagay na sinasabi mo? Oo, hindi ka palang nakakilala ng sapat na mga lalaki. Kaya ganyan ka ka-obsess sa isang gago na tulad ni Felix.
Besh, ngayon ipapakita ko sa'yo kung ano ang nawawala sa'yo. Ikaw at si Felix ay hindi pa opisyal na diborsyado. Kinansela na niya ang card mo. Isang supplementary card lang. Kanselahin mo na. Hindi naman ako gumagamit niyan. Kung alam ko lang, dapat kinuha ko na ang kanyang card at ginamit hanggang maubos. Ngayon ang pamilya yan malamang hahabulin ako para sa pera. Mga walang hiya. Okay lang. Ang pera ni Felix hindi natin galawin. Ngayong gabi, lahat ng gastos sa akin na. Magsaya ka lang. Ano pang hinihintay mo? Lumapit ka dito at aliwin siya. Tara, ate, inom tayo. Uminom ka na, ate. Masahihin ko balikat mo, ate. Tuloy mo lang, ate. Tara. Tigilan mo na ang pag-inom. Lasing ka na. Ingat, baka sumigaw ulit si Sophie sa'yo. Sumigaw? Hindi lang siya tumakas sa bahay kundi blinok pa ako. Ngayon ako. Hindi ko siya mahanap kahit saan. Felix, hindi naman sa gusto kitang sisihin. Pero para kay Maria, paulit-ulit mo siyang iniwan. Natural lang na magalit siya. Kausapin mo siya ng maayos. Mahal na mahal ka niya. Tiyak na mapapatawad ka niya. Pero pinadalhan niya ako ng divorce papers. Ano? Hindi ba ito proyekto lang? Yung kredito lang? Hindi naman malaki ang bayad. Pumayag na ako. Bayaran siya ng 10 beses, 100 beses. Pero siya, nang babanta siya ng diborsyo, ang ganitong bagay? Masasabi mo ba yan ng basta-basta? Ewan. Sa tingin ko si Sophie ay hindi nagmamalasakit sa pera. Noon, para sa proyektong ito, muntik na siyang mailibing ng pagguho ng lupa. At pagkatapos ay bumalik ka at ibinigay ang kredito kay Maria. Kaya naman galit siya. Tama ba? Noong mga panahong iyon, na-excite lang ako. Hindi ko naisip ng mabuti. Sa pagkakataong ito, kaninong panig ka? Ano? Sinusuportahan ko ang diborsyo mo. Kian, anong ibig mong sabihin? Lasing si Kian. Nagsasalita lang siya. Huwag mong seryosohin. Oo. Kian, si Sophie ay walang kinalaman sa'yo. Maupo, Tara. Inom lang. Anong ginagawa mo rito? Ano? Ikaw? Pasensya na. Kasi, hindi ko nakita na may tao sa likod ko. Walang problema. Pero pumunta ka sa lugar na ganito. Hindi ka ba takot na magalit si Felix? Ano? Kayo lang ba ang mga lalaki ang pwedeng pumunta? Ang init ng ulo mo. Mukhang si Felix ngayon talagang pinagalitan ka. Huwag sa harap ko. Huwag sabihin ang pangalan na yan. Siya, hindi talaga siya bagay sa'yo. Ano? Sabi ko, hindi siya bagay sa'yo. Ganyan mo ba pag-usapan ang tropa mo? Sinong nagsabi na tropa ko siya? Hindi ba? Hindi. Uuwi ka na? Ihahatid kita. Hindi na. Hindi pa ako uuwi. Nasa katabing booth si Felix. Paano kung malaman niya na pumunta ka sa lugar na ganito? Bigla akong antok. Kailangan ko nang umuwi agad. Salamat. Nandito lang ang kotse ko. Ihahatid kita. Hindi, salamat. May susundo sa akin. Siye? Alis na ako.
See. Sophie. Anong ginagawa mo dito? Lasing ka kagabi. Pinapunta ako ni nanay para dalhan ka ng sopas para sa hangover. Hindi ko kailangan. Ngayon, lumabas ka ng kwarto ko. Felix, narinig lang kita na tumatawag pangalan ni Sophie. Hindi pa ba kayo nagkakabate? Paano kung pumunta ako at humingi ng tawad sa kanya? Hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa online na bagay. Mag-focus ka na lang sa paggaling mo pagkatapos manganak. Pero natatakot ako kung magtatagal pa, baka makaapekto sa relasyon nyo. Anong ibig mong sabihin? May alam ka ba? Ako, Sabihin mo sa akin ang lahat ng alam mo. Ilabas mo na lahat. Felix, masasabi ko sa iyo. Pero kailangan mong mangako sa akin. Huwag kang magalit. Sabihin mo na. Ito ang kaibigan ko na nagkataong kumuha ng litratong ito. Pero sa tingin ko si Sophie ay hindi gagawa ng ganito. At saka, kasama ng kaibigan mo. Alam ko na. Iyon ang dahilan kung bakit bigla niyang sinabi iyon sa akin kahapon. Ano? Sabihin mo sa kaibigan mo na manahimik kapag may narinig akong kahit isang chismis sa labas. Hindi ko siya papakawalan ng ganoon kadali. Felix, Ngayon, lumabas ka agad sa kwarto ko. naiintindihan ko. Sisiguraduhin kong mananatili siyang tahimik. Anong ginagawa mo dito? Hayaan mo nang umalis ang mga walang kinalaman. Umalis kayo. Sabihin mo, anong nangyayari? Bakit mo sinusuportahan ang paghihiwalay ko kay Sofia? Hindi ka ba mas nag-aalala sa hipag mo? Dati, hindi ko maintindihan kung bakit si Sophie ay nagkakagulo ng sobra ngayon. At ngayon naiintindihan mo na? Kung wala siyang backer, hindi niya itutulak hanggang sa ganitong sukdulan. So, kilala mo ang asawa mo mabuti? Alam mo na kung walang backer, ikaw at si Maria ay nangaapi sa kanya sa lahat ng panahon. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ba talaga ang backer niya? Kian, kapatid kita. Kapatid? Ang pagiging kapatid mo ay nangangahulugang dapat akong sumama kay Maria para apihin ang asawa mo? Ginoong Cruz, kagabi, nahuli tayong pinikturan. Sofia, Felix. Ang phone ni Kian, paano mo nakuha? Magkasama ba kayo? tumatawag ako sa iyo ng maraming beses at hindi mo sinasagot. At ngayon, ikaw mismo ang tumawag sa kanya. Kailan mo ba talaga sa harap mismo ng mga mata ko naging kayo? Felix, baliw ka ba? Nakakasama mo si Maria at ngayon ako pa ang sinisisi mo. Bakit mo naman siya mismo ang tinawagan? Bakit pa? May kukuha ng litrato ng dalawa mo nagkayakap? Noong kayo ni Maria nasa balita, hindi rin kita kinusisa tungkol doon. Ngayon umalis ka na sa bahay ni Ginoong Cruz ngayon din. Ano? Ipinagtatanggol mo pa rin siya? Sophie, hindi pa tayo hiwalay. Hindi ako kasing kapal ng mukha ninyo ni Maria. Kumusta? Ano ba talaga ang relasyon ninyo? Hindi kami kasing kapal ng mukha ninyong dalawa. Kian, Hindi siya gagawa ng bagay na walang hangganan tulad ng ginawa ni Maria.
Sagutin mo na lang. Baka si Maria nanakot na namang magpakamatay. Ang dapat tumawag ay hindi tumatawag. Ang hindi dapat ay patuloy na tumatawag. Hindi pa tapos. Sa atin. Nakuha ko. Babalik ako agad. Ang sinabi ni Felix, huwag mong damdamin. Ako na ang bahala sa issue sa litrato. Talaga bang didiborsyuhin mo si Felix? Uwa. May kilala akong ilang magagaling na abogado ng diborsyo. Kung kailangan mo, pwede akong magrekomenda ng ilan. Hindi na kailangan, mayroon na akong pinakamahusay na abogado. Kung kailangan mo, sabihin mo lang. Direktora, Binibini, anong nangyari? Binibini, may nangyari sa ampunan. Kailangan kong pumunta doon agad. hatid kita. Si. Direktora, gising ka na. May nararamdaman ka bang anumang sakit? Tatawag ako ng doktor. Ang mga bata? Huwag kang mag-alala. Ang mga bata ay maayos naman lahat. Ang problema lang, nasunog ang ampunan. Basta't maayos ang mga bata. Oy, Sofia, ang babalang ito para sa iyo. Ano ang pakiramdam? ikaw ang nagsunog sa ampunan. Sino ka? Si Maria ang nag-iisa kong anak na babae. Siya ay talagang malungkot. Kailangan mong magbayad ng halaga. Ikaw si Juan. Oo, ako nga. Binibigyan kita ng 24 na oras para gumawa ng pampublikong pahayag na ang impormasyong inilabas mo kanina ay pawang gawa-gawa. Kung hindi, sa susunod, hindi na lang sunog sa bahay ang mangyayari. Elena, ang pasyente ay pisikal. Wala na sa panganib ngayon. Magpahinga lang ng ilang araw at makakalabas ka na. Naiintindihan ko. Salamat. Direktora, Mahal ko, huwag kang magsabi ng kahit ano. pasensya na. Kasalanan ko lahat. Hindi ko inakala na tatargetin nila ang ampunan. Hindi mo kasalanan. Yung mga walang pusong tao. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Direktora, huwag kang mag-alala. Tiyak na hahanap ako ng katarungan para sa ampunan. Sophie, huwag mong ilagay ang sarili mo sa panganib. Direktora, protektahan ko ang sarili ko. Sana lang ligtas kayong lahat. Alam ko. Pero ang mga gumagawa ng kasamaan, tiyak na makakakuha ng nararapat sa kanila. Sophie, kumusta ang direktor? Nakuha ko ang balita. Agad-agad. At pumunta ako. Bitawan mo ako. Saan ka pupunta? Wala kang pakialam. Sophie, sa ganitong panahon, galit ka pa ba sa akin? Bukod sa akin, sino pa ang makakatulong sa iyo? Sigurado ka bang gusto mo akong tulungan? Siyempre, Sige. Pagkatapos, dalhin mo si Juan sa akin. Juan? Anong gusto mo sa kanya? Siya ang nag-utos ng panununog, sinunog ang ampunan, at muntik nang mapatay ang direktor. Imposible. Si Tita Juan ay hindi kailanman gagawa ng ganoon. Akala mo ba nagsisinungaling ako? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tiyak na may pagkakamaling pagkakaintindihan. Si Juan. Ang tumawag at siya mismo ang nagsabi sa akin. Bakit ko ba sinasabi sa iyo ang lahat ng ito?
Kalimutan mo na. Lumabas ka! Umalis ka. Sigurado ka bang gusto mong gumawa ng eksena dito? Kinakausap ko ang asawa ko. Bakit ka nakikialam? Ayaw kanyang kausapin. Kian? Hindi pa nga kami hiwalay. Ano ba? Anong karapatan mong magsalita para sa kanya? Bilang kaibigan, Sira ulo ang kaibigan mo. Talagang pinoprotektahan mo siya? Kung gusto mong mag-ungas, gawin mo sa ibang lugar. Huwag mo na akong guluhin. Sofia, akala mo patay na ako? Sa harap ko mismo, aalis ka kasama ng ibang lalaki. Kian, ang galing mo talaga. meron akong paraan para harapin si Juan. Anong sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Kahit si Juan ay mahal na mahal si Maria, mas pinapahalagahan niya ang sarili niyang karera. Kasalukuyan siyang nakikipag-ayos ng isang mahalagang proyekto para sa pag-unlad ng kanyang kumpanya pag-unlad. Kung kaya mong harangin ang proyektong ito, malamang ay wala na siyang oras para abalahin si Maria. Ano? Hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Ikaw? Bakit mo ako tinutulungan? Ang proyektong ito ay may magandang hinaharap. Kung makukuha mo ang proyektong ito, mula ngayon, hindi mo na kailangang matakot kay Juan. Salamat. Walang anuman? Siya nga pala, tungkol sa mga larawan, ipapaliwanag ko kay Felix ng malinaw. Hindi na kailangang magpaliwanag. Hindi ba iyan makakaapekto sa inyong relasyon bilang magkapatid? Kahit ang relasyon ng mag-asawa nagbabago, lalo na ang magkapatid. Hayaan mo muna akong ihatid ka pa uwi. Salamat. Miss, ang mga bata ay nailipat na sa bagong lugar, ang sanhi ng apoy. Iniimbestigahan ko pa. Huwag mo na imbestigahan. Si Juan ang nagsindi ng apoy. Juan, ang ina ni Maria. Ang proyektong ito. Suriin ito. Kung makumpirma na si Juan, saka ito harangin. Nagbabago kahit ang kasal. Pabayaan pa ang relasyon ng magkapatid. Siguro nagkamali ako. Paano si Kian ay magkakaroon ng masamang intensyon sa akin? Miss, batay sa impormasyong ibinigay mo, matagumpay naming naharang ang proyektong hinahawakan ni Juan at nakakita rin kami ng ebidensya ng pag-iwas sa buwis sa kanilang kumpanya. Ang mga autoridad ay nagsimula na ng investigasyon. Magaling. Ang proyektong ito, ipinakita ko rin kay Ginoong Cruz at nagustuhan din niya ito. Inirerekomenda niya na mamuhunan ka ng malaki. Nagustuhan din ng kapatid ko. Oh, Naiintindihan ko. pagkatapos, iiwan na kita sa iyong pagkain, miss. Ang iyong tiwala ay nawala. Nawala ang iyong kumpiyansa. Sofia, pangahas kang mangutya sa akin. Ginoong Cruz. Salamat sa ginawa mo para kay Juan. Walang anuman. Ikaw ang may kakayahang iyan. Ano ito? Ginoong Cruz.
Ang intel na ibinigay mo sa akin ay napakahalaga. Inilagay ko ang proyekto ni Juan sa hold. Ito ang kasunduan sa pagbabahagi ng kita. 50-50. Si Elena ay mapagbigay. Tama lang. Pero paano kung sasabihin ko sa iyo na hindi ako interesado sa pagbabahagi ng kita? Kung gayon, ano ang interesado ka? Tingnan mo ang iyong telepono. Para saan? Ipinadala ko ito sa iyo. Ayon sa isang eksklusibong ulat, si Maria, ang panganay na manugang na babae ng pamilya Yan. Pagkatapos ng kamatayan ng kanyang asawa, ay dumaranas ng matinding depresyon. Dati, ang kanyang mga di umano'y relasyon sa pangalawang anak na lalaki ng pamilya Yan Felix Yan ay talagang napagkamalan siyang si Miguel. Hindi sinasadya na makialam sa pamilya ng kanyang bayaw. Matapos ang lahat ng ito, iisa pa rin ang alam niyang trip. Kailangan mo ba ng tulong ko? Hindi malaki na ang naitulong mo sa akin. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Iwan ko sa iyo ang kasunduang ito. Kapag nilagdaan mo na magpadala ka ng tao para ibigay sa akin. Siya, isasama kita palabas. Ano ang ginagawa mo? Ipinagtatanggol mo pa rin siya. Hindi ko siya ipinagtatanggol. Dapat ba kitang ipagtanggol? Ayos ka lang. Ayos lang ako. Saan mo siya dadalhin? Kung ayaw mong lalo pang sirain ang reputasyon niya, sige, hadlangan mo ako. Binalaan na kita na huwag gamitin ang opinyon ng publiko para saktan ng mga tao. At ngayon, ito ay bumalik sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Sumama ka sa akin at humingi ng tawad kay Maria. Maaari ko siyang papuntahin at linawin ang mga bagay para sa'yo. Gusto mong si Maria tulungan akong linawin kung ano? Sophie, pwede bang tumigil ka sa paggawa ng eksena? Ang bagay na ito ay umabot na sa tenga ni Lolo. Kung hindi natin agad patahimikin ang mga chismis, sa tingin mo, mapananatili mo pa ba ang posisyon mo bilang pangalawang binibini ng pamilyang Reyes? Bakit mo pa iniisip na magmamalasakit ako sa isang titulo na lang? Ginawa mo ang lahat ng ito para lang gawing publiko ang pagkatao mo bilang pangalawang binibini ng pamilya Reyes? See, ipapangako ko sa iyo, basta't sasama ka sa akin para humingi ng tawad sa ate. Makakausap ko sina lolo at nanay upang bigyan ka ng isang huling grand wedding. Kung may sakit ka, magpatingin ka sa doktor. Huwag ka dito magbarkada sa akin. Hayaan mo akong dalhin ka muna sa ospital. Ito na ang pinakamalaking kompromiso na kaya kong gawin. Ano pa ba ang gusto mo? Umalis ka. Sophie, kung magpapatuloy kang maging ganito kasuplado, hindi na rin kita kayang protektahan. Felix, kailan mo ba? Ako pinotektahan? Okay ka lang ba? Ayos lang ako. Ikaw muna ang mag-asikaso ng negosyo mo. Walang malaking bagay ang sugat ko. Lagyan ko lang ng ointment pag-uwi. Sigurado ka ba? Sigurado ako. Magpapasalamat ako ng maayos sa susunod. See? Pahinto mo ang sasakyan sa unahan. Alis na ako. Tara na. Binibini, ang usap-usapan sa internet ay pumapanig kay Maria ngayon. Ang mga pag-atake laban sa iyo ay organisado. May isang taong nagmamanipula sa likod ng mga eksena. Sa aking panig, sinimulan ko na itong asikasuhin. Huwag ka nang mag-abala. Magdaragdag lang ng apoy sa apoy.
Kung gusto mong may mahulog ng husto, kailangan mo muna siyang itaas ng mataas. Binibini, ang ibig mong sabihin ay, Una, palakasin mo muna ang usapan. Bukas ng umaga, babagsakan natin sila ng bomba. oh, Felix, nandito ka! Tulungan mo akong maglabas ng pahayag. Sabihin mo na, sa panahon ng iyong pagkakasakit, si Sophie ay inaalagaan ka sa buong panahon. Ginawa niyang publiko ang relasyon namin. At alam mo ito, Sinabi mo. Ano? ngayon, sa internet masyadong mainit ang usapan. Natatakot akong hindi niya ito kayanin. Pero ako rin ay inaatake ng lahat dati. Isipin mo na lang na utang ko sa'yo ito. Pamilya tayo. Huwag mong pag-usapan ang utang. Pupunta ako sa internet ngayon at linawin ko ang mga bagay para sa kanya. Ano ang problema? Papel para sa operasyon ng pagpapalaglag. Pasyente. Sofia. Imposible iyan. Maria, anong problema? Nanay, Anong problema mo? Ang hipag mo ay umiiyak ng ganito. Paano ka pa nakatingin lang sa cellphone mo nang walang pakialam? Tinitignan mo kami ng ganyan, para saan? Nanay, ito si Sophie. Hindi ko alam kung bakit gagawin ito ni Sophie. May kumuha ng video ko na tumalon sa gusali dahil sa depression kagabi at inilagay sa online. Ang mga netizen, hindi alam ang totoo. Lahat ay nagmura kay Sophie. Si Sophie ay gumawa ng isang pekeng resibo ng pagkalaglag at inilagay sa online. Ano? Naglakas loob siyang gawin iyon? Sinasabi mo bang? Ang resibo ng pagkalaglag na ito ay peke? Ano bang tono iyan? Ang kalusugan ni Sofia, hindi mo ba alam? Ilang taon na ang nakalipas. Dinala ko siya sa maraming doktor. Lahat ng doktor ay nagsabi sa akin hindi siya maaaring mabuntis. Oo, Felix. Kung si Sophie ay talagang nagpalaglag noong araw na nanganak ako. Kung gayon bakit hindi pa ito nahayag? Sa napakahabang panahon, ngayon lang nahayag. Tiyak na nakita niya na ang mga netizen ay pumanig sa akin at gusto niyang gamitin ito para ibalik ang opinyon ng publiko. Ang ginawa ni Sofia ay sobrang sakit. Sinusubukan niyang itulak si Maria sa kanyang limitasyon. Sa totoo lang, hindi kailangan ni Sophie gumawa ng ganyang panlilinlang. Pamilya tayo. Hindi ko lang kayang tumingin at panoorin siya na maabutan ng kontrobersya sa media. Bukod dito, kakapangako ko lang kay Felix. Nangako akong tutulungan siya ayusin ang mga bagay online, pero hindi ko inaasahan na si Sophie. Lahat ng operasyon sa ospital ay naitala. Ang order para sa operasyon ng aborsyon, peke ba o hindi? Tanungin ng doktor na nagsagawa ng operasyon at malalaman mo. Kailangan mong suriin ito ng mabuti para sa akin. Pagkatapos, turuan natin si Sofia ng leksyon. Ma, sa tingin ko si Felix ay wala sa magandang mood. Pumunta ka at tingnan siya, para hindi siya makipagtalo sa doktor. Ikaw, ano? Okay lang ako. Ang ating pamilya ay naabutan ng media storm. Hindi na kayang tiisin ni Felix ang panibagong problema. Tama ka. Pupunta ako at titingnan siya. Magpahinga ka ng mabuti sa ward. Kumusta? Katulong yan? Kailangan ko ng gagawin mo para sa akin. Ginoong Reyes, wala ang ospital anumang tala ng pangalawang binibini na nagkaroon ng operasyon ng aborsyon. Ang aborsyong iyon ay peke ang order ng operasyon. Ma'am, ang nakaraang pagkalaglag mo record ng operasyon ay na-leak online, tulad ng inaasahan mo. Yung comment section ni Maria ay binaha ng mga netizen, at ang ina ni Maria ay naapektuhan din. Ang stock ng pamilya Reyes ay bumabagsak. Ayon sa plano, bilhin ang shares ng Reyes. Nagbigay na ako ng utos, pero may isang tao ay sobrang dami ring bumibili ng shares ng Reyes. Sino? Ginoong Cruz. Kian. Bumibili siya ng shares ng Reyes. Para saan? Sinusubukan ba niyang sakloloan si Felix? Sa tingin ko hindi. Kung gayon, siya ay katulad natin, gustong apakan ang pamilya Reyes. Malamang.
Totoo nga, pagdating sa kita, ang pagkakapatiran ay nauuwi sa huli. Sa tingin ko, dapat si Ginoong Cruz. Si Lulu yan, ako na ang sasagot. Uy Lulu, Sophie, nasa akin si Lulu ngayon. Kung ayaw mong may anumang mangyari sa kanya, halika sa akin mag-isa. Felix, ikaw. Ano ang problema, ma'am? Kinidnap ni Felix si Lulu. Malamang sinusubukan na gumanti kay Maria. Sasama ako sa'yo. Hindi. Ipasunod mo ang mga tauhan mo. Sinabi ni Felix na mag-isa akong pumunta. Natatakot ako kung makita kanya, baka saktan niya si Lulu. Pero, Gawin mo lang ang sinasabi ko. Hindi ko pwedeng ilagay si Lulu sa panganib dahil sa akin. oh, Sofia, sobra ka na sa pagkakataong ito. Akala mo ba talaga na mapapaniwala ako sa parehong panloloko sa ikatlong beses? Nasaan si Lulu? Yan lang ang masasabi mo? Ginawa ko lahat. Wala siyang kinalaman doon. Pakawalan mo siya. Ang pinapahalagahan mo lang ay mga tagalabas. Sofia, nakalimutan mo ba na hindi pa tayo hiwalay? Ako ang asawa mo. Pamilya tayo. Akala ko nandito ka. Noong nakuha ko ang divorce papers, alam ko na agad. Nahiwalay na tayo. Dahil lang nitong mga nakaraang araw, mas madalas akong nag-aalaga sa hipag mo. Pinagawa mo ng peking miscarriage form? Anong sinabi mo? Isang hakbang sa isang pagkakataon. Una ang marriage certificate, pagkatapos ang miscarriage form. Gusto mong habang buhay siyang maging mistress? At madamay pa ang pamilya nyo? Galit na galit ka ba sa akin? Galit na galit ka sa pamilya ko? Akala mo yung miscarriage form. Ay pagka. Ano pa ba? Pinapunta ko na ang isang tao sa ospital. Sabi ng ospital, hindi ka naman nagpa-procedure. Ikaw ba mismo ang pumunta o si Maria ang nagsabi? Sofia, bakit ka naging ganito ka-agresibo? Hindi ka naman ganito dati. Tinuruan ka ba ni Lulu? O dahil suportado ka ni Kian? Yun ba ang nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob? So alam mo pala na nagpipigil ako dati dahil wala akong kumpiyansa. Nakakatawa. Asawa mo ako pero kay Maria mo ibinigay ang suporta. Pinayagan mo siyang gamitin niyang suporta para hiyain ako ng paulit-ulit at hindi mo hinayaan na lumaban ako. Paano ka napahiya ng hipag mo? Ikaw ang paulit-ulit na nagtulak sa kanya sa sulok. Tama. Tama ka sa lahat. Gawa-gawa ko lang lahat yan. Gusto ko lang siyang patay. Kaya mas mabuting pirmahan mo ang divorce papers agad o hindi ko to titigilan. Sofia, Ano? Nagsisisi ka ba sa suntok na ginawa mo kanina? Anong ginagawa mo? Ikaw? Anong ginagawa mo? emosyonal ka ngayon? Hindi ako makikipagtalo sa iyo. Pero hindi kita maiiwan na mag-isa eh. Simula ngayon, magkasama tayo 24,007. Sino di Ashley? Sigurado ka? Sigurado. Pustahan tayo, aalis ka. Sa wala pang isang oras. Sofia, Wala si Lulu dito, di ba? wala. Siya ang matalik na kaibigan mo. Hindi ko naman talaga siya sasaktan. Ikaw at si Kian, kailan kayo nagkakilala? Hanggang saan na kayo? Sophie, lumayo ka kay Kian. Wala siyang kabutihan. Sofia. Dapat kang umalis. Sagutin mo man iyan, o ibaba mo na. Huwag mo akong istorbohin.
Uy, mama. Anong problema sa hipag ko? Felix, bumalik ka agad. Nagpakamatay ang hipag mo. Hindi ba sinabi ko sa iyo na bantayan siya? Ako. Sige na nga, bumalik ka na lang dito. Kalagan mo. Iyon ba ang gusto mo? Makipaghiwalay sa akin? Huwag mo akong sisihin. Ngayon ikaw na ang gustong umalis. Kalagan mo. Kung hindi, mahuhuli ka. Natatakot ako na baka hindi mo na makita si Maria sa huling pagkakataon. Hindi mo iniisip na dalhin ako sa ospital, di ba? Iminumungkahi ko na ihinto mo yung ideya. Kung hindi, kapag nakita ako ni Maria, malamang mapupunta siya diretsyo sa hari ng impyerno. Huwag mong laruin ang mga nakakainip na mga lansangan. Sayang lang ng oras. Sophie, dito ka lang maghintay. Babalik ako agad. Anong ginagawa mo? Yan, Feifan. Buksan mo ang pinto. Sophie, hindi na kita hahayaang lumabas para mapahamak. Ngayon, manatili ka sa bahay at hintayin mo ako. Sa pagkakataong ito, ako ay lubusang lulutasin ang isyu kay Maria. Oy. Dapat si Geluo darating na rito. Ikaw. Kian, anong ginagawa mo dito? Mukhang naiwan ka na naman. Kung nandito ka para tawanan ako, pwede kang umalis. Akala mo ba nagpakahirap ako para hanapin ka para lang tawanan ka? Bakit pa? Para iligtas ako. Paano kung sabihin ko? Sa pagkakataong ito, may utang ako sa'yo. Isasama kita. Hindi na kailangan. May susundo sa akin. Oy, nasaan ka? Miss, tumingin ka sa unahan. Nandito na ang susundo sa akin. Salamat sa araw na ito. Salamat lang. Kung gayon, ano pa ang gusto mo? Hindi naman masyadong marami ang hilingin na isang kainan, di ba? Hindi masyado. Sige, ipadadala ko sa iyo ang lugar kapag naayos na. Matagal ka nang narito. Dumating ako ng isang hakbang pagkatapos ni Ginoong Cruz. Bakit hindi ka umakyat? Akala ko kailangan mo ng oras mag-isa. May mali ka bang naiintindihan? Si Kian at ako ay hindi kung ano ang iniisip mo. Talaga? Akala ko mas masaya ka nang makita si Ginoong Cruz kaysa makita ako. Paano mo napunta sa konklusyong iyan? Ang pinakamahusay na paraan para makalimot sa nakaraang relasyon ay magsimula ng bago, hindi ba? Dapat kang gumugol ng mas kaunting oras online. Ah, siya nga pala. Ang plano ng pagbili ng shares ng Reyes kamusta na? Pumigil si Ginoong Cruz. Ang mga shares na hawak namin ngayon ay hindi sapat para guluhin ang pamilya Reyes. Siya nga pala,
Elena, sa tingin ko maaari mong pag-usapan kay Ginoong Cruz tungkol sa pagbebenta ng kanyang mga shares ng Reyes sa amin. Kami ang magiging pinakamalaking shareholder ng pamilya Reyes. Susubukan ko. Sa kabutihang palad, sa pagkakataong ito si Maria ay nailigtas. Kung hindi, hindi namin makakaharap ang yumaong kapatid mo. Dahil ayos na ang hipag, aalis na ako ngayon. Alis ka na? Hindi pa nagigising ang hipag mo. Dito ka matutulog ngayong gabi, okay? Baka sakaling magising siya at gumawa ulit ng katangahan. Dito ka matulog ngayong gabi kung sakaling magising siya at gumawa ulit ng katangahan. Tapos magpapadala ako ng 10 bodyguard dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba siya mabantayan? E di pabantayan ko siya sa mga guwardiya. Kung hindi sapat ang 10, dadalhin ko sa 20, 50, 100, at sa bandang huli, mababantayan ko siya. Baliw ka. Siya ang asawa ng kapatid mo, hindi bilanggo. Alam mo, asawa lang siya ng kapatid ko. Alam kong pagod na pagod ka kamakailan. Pero si Maria, kapag nakikita niya ang mukha mo, saka lang siya napapakalma. Gaano katagal ko siya kailangang pakitaan? Hanggang sa habang buhay? Anong ugali yan? Si Maria ay iniwan ang kapatid mo 2 anak. Kaya tulungan mong alagaan sila. Ano bang problema? Kailan ka pa naging ganito kalamig? Ang plano mo? Alam na alam ko. Pero ulitin ko, ang asawa ko, si Sofia lang. Patay na si Miguel. Kahit pilitin mo akong pakasalan ng asawa niya at palakihin ang mga anak niya, hindi ako magiging siya. Felix, hindi ko sinasadya. Felix, hindi ko sinasadya. Alam ko. Sa iyong puso, hindi ko kayang pantayan ang aking kapatid. Kung buhay pa siya, hindi mo ako iisipin kahit sandali. Siya ang perpektong obra mo. At ako, ay iyong proyektong may depekto na ayaw mong banggitin. Hindi totoo iyan. Pagkamatay ng kuya, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng hiniling mo. Sinubukan kong maging sa iyong paningin ang perpektong, mabuting anak. Ngunit hindi ako siya. Sa huli, mayroon akong sariling pag-ibig, sariling buhay. Kung gusto mo pilitin akong maging siya, ituring mo na rin akong patay. Felix, Felix, Ginoong Reyes, bumagsak ang presyo ng ating stock. May mga hindi kilalang pondo na pumapasok, bumibili ng malaking bilang ng shares ng kumpanya. Kung magpapatuloy ito, natatakot ako baka malagay sa panganib ang pundasyon ng kumpanya. Ano ang sinabi mo? Anong sabi mo? Hindi ba sinabi ko sa iyo na bantayan mo ng mabuti? Paano nangyari ito? Tiningnan ko naman. Pero ang mga pondong iyon ay biglang na-inject nang walang babala. Nasundan mo na ba ang pinagmulan ng pondo? Hindi. Bumalik na sa opisina. Uwa. Ben, nahanap na namin ito. May halagang mula sa Cruz Group, ang isa pa ay hindi pa alam. Mabuti. Naunawaan ko. Ginoong Reyes, Magpatuloy. sa 2 hindi kilalang pondo, nasundan namin ang isa sa kanila. Sino? Ginoong Cruz. Kian? Uwa. Dapat alam ko na siya iyon. Suriin mo, kagabi kung sino ang kumuha kay Sofia, kung siya iyon. Sige, gagawin ko.
Napili ko na ang lokasyon. Magkita tayo ng tanghali. See, pasensya na. Matagal ka na bang naghihintay? Hindi, maaga akong dumating. Salamat. Mag-order na tayo. Nak-order na ako. Nak-order ka na? Sir, handa na kami para sa pagkain. Si, Ang sino mang hindi nakakaalam ay iisipin na ikaw na naman ang manlilibre. Pwede rin akong manlibre. Hindi pwede. Sa susunod, lalo akong magkakautang sa iyo. Hindi naman masama iyon. kain na kayo. Hindi ka naman. Nag-imbestiga sa akin, di ba? Ilang beses na tayong kumain ng magkasama. Ang pag-order ng ilang putahe na gusto mo, mahirap ba iyon? Subukan mo. Ang chef dito ay magaling. Ano ang problema? Hindi bagay sa panlasa mo? Ah, hindi. Kasi, may gusto akong itanong sa iyo. Ano iyon? Kamakailan ba, ay nakakuha ka rin ng mga bahagi ng Reyes Conglomerat? Kamakailan ba ay nakakuha ka rin ng mga bahagi sa Reyes Conglomerat? Rin? Sa totoo lang, ang nakikipagkompetensya sa iyo para makuha ang shares sa Reyes Conglomerat ang taong iyon, ay ako. Akala ko lagi dayuhang kapital iyon? Ngunit ikaw pala. Alam mo ang sitwasyon ko. Gusto kong hiwalayan si Felix. Ngunit hindi niya pipirmahan ang divorce papers. Ang kaso ay matagal, hindi na ako makapaghintay. Kaya minanipula mo ang opinyon ng publiko para samantalahing bumili ng shares sa Reyes Conglomerat para gamiting leverage para pilitin si Felix na makipaghiwalay. Pwede mo nang sabihin iyan. Yung abortion notice? Totoo iyon. Hindi ko alam na ikaw pala ang nasa likod nito. Kung gusto mo, may lilipat ko ang mga shares lahat sa'yo. Salamat. Sabihin mo ang presyo. Ang pamilya Reyes ay laging akala na ikaw ay isang ulilang walang magawa. Kahit si Felix mismo, akala ako ang sumusuporta sa'yo. Paano kung malaman nila na ang pondo sa likod mo ay sapat para leverage ang buong Reyes Conglomerat? Ano kaya ang iisipin nila? Malamang. Iisipin nila na nag-iimbento na naman ako. Ang mga walang alam ay madalas katawa-tawa. Maililipat ko ang shares lahat sa'yo sa original price. Pero ang palabas na ito, gusto kong panoorin ng buo. Sigurado ka? Si. Saan mo itinago si Sofia? Tawag ko diyan ay pagtatanggol sa sarili. Matagal ka na bang nag-iinggit kay Sofia? Ano kung gayon? Kapatid kita. Kapatid? Kung hindi dahil sa kanya? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka para tawagin akong kapatid? Ikaw. Matagal ka na bang agresibong binibili ang stock ng Reyes Conglomerat? Ano kung ako nga? Iminumungkahi kong ipunin mo ang iyong lakas. Sofia, ay hinding-hindi ka magugustuhan. Hindi mahalaga kung gusto niya ako o hindi. Basta't hindi kanya gusto. Kian. Ano iyon? Ginoong Reyes.
Ang mga miyembro ng board ay nasa kumpanya na. Iginigit nilang makita ka. See ya. Sa halip na mag-aksaya ng oras dito makipagtalo sa akin, dapat kang bumalik at maayos na payapain ang board ng iyong kumpanya. Kung hindi, ang posisyon mong CEO ay maaaring hindi ligtas. Kian, ang nangyayari sa atin ay hindi pa tapos. Felix, ikaw ay nasa usap-usapan kahit saan dahil sa personal mong mga bagay. Kaming mga nakatatanda ay nagbulag-bulagan doon. Pero ngayon, ang konsorsiyo ay naapektuhan. Hindi ba dapat ikaw ang magbigay sa amin ng paliwanag? Tama. Ang stock ng kumpanya ay bumagsak. At ikaw ay wala kang ginawang PR. Paano ka naging CEO? Noong nandito pa ang kuya mo, ang kumpanya ay hindi nagkaroon ng mga problemang ganito. Sinabi ko na dati. Si Felix ay hindi kasing steady ni Miguel. Hindi siya bagay sa posisyong ito. Pero hindi kayo nakinig. Ngayon tingnan nyo ang nangyari. Madaling manghusga kung tapos na. Ang pinakamahalaga ngayon ay kung paano aayusin ang gusot na ito. Sample. Itong buong bagay ay sanhi ni Sofia. Palabasin siya at magpaliwanag. Sabihin na lahat ng dati ay mga chismis lang. Iyon ay dapat magligtas sa mga pagkalugi ng konsorsyo. Oo, tama. Magandang ideya iyan. Felix, sabihin mo kay Sofia na lumabas at humingi ng tawad. Mga tiyo, nakakita na kayo ng malalaking eksena dati. Maliit na bagyo lang ito. Hindi ba kayo makapaghintay? Anong ibig mong sabihin na maghintay? Ang asawa mo ang nagdulot ng gulo. Kami ang naglilinis ng kalat mo. Tama iyan. Kung hindi mo ito maaayos, huwag mo kaming sisihin ng mga tiyo sa pagwalang bahala sa iyo. Huwag kayong mag-alala, lahat. Na-activate na natin ang emergency plan. Ang presyo ng stock ng grupo ay magpapatatag sa lalong madaling panahon. Nanay, anong ginagawa mo rito? Kung hindi ako dumating, kaya mo ba silang pigilan? Ginoong Santos, ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Na-activate mo anong emergency plan? Ang dahilan kung bakit naapektuhan ang grupo ay dahil lang si Sofia ay nag-post ng ilang maling pahayag online. Nakuha ko na ang ebidensya ng peke niyang surgical records. At sa pangalan ng grupo, inilabas ko ito sa publiko. Ngayon, ang opinion online ay huminahon na. Bumubuti na rin ang presyo ng stock ng grupo. Mamaya, iaanunsyo ko rin na sina Felix at Sofia ay nag-uusap na tungkol sa diborsyo. Nanay, Tumahimik ka. Hindi ito ang oras para maging emosyonal ka. Ang grupo ay itinayo ng iyong ama at ng iyong panganay na kapatid sa pamamagitan ng sipag. Kahit mamatay tayo, kailangan nating panghawakan ito. Ginoong Santos, totoo ba ang sinabi mo? Siyempre, totoo. Ang panganay kong manugang na babae ang magpapatunay sa akin. Huwag kayong mag-alala, mga tiyo. Makikipagtulungan ako sa inyong lahat para matulungan ang kumpanya sa krisis na ito. Mabuti. Alam ko na, ang babaeng iyon ay hindi makakagawa ng gulo. hindi ako makikipagdiborsyo. Hindi ako makikipaghiwalay. Anong kalokohan yan? Sa panahong ganito, pinoprotektahan mo pa rin siya? Susunod ako sa kahit anong bagay, pero hindi ako papayag sa diborsyo. Ikaw, Mama, si Felix ay may nararamdaman pa rin para kay Sofia. Hindi natin siya dapat pilitin. may nararamdaman ka ba sa kanya? May nararamdaman ba siya sa iyo? Kung itinuring ka man niyang asawa, hindi siya mag-online na nagkakalat ng ganyang chismis. Ang buong pamilya natin. Sabi ko, walang diborsyo. Ginoong Santos, si Felix ay napakabata pa. Pagkatapos maayos ang isyong ito, baka kailangan nating pag-isipang muli ang kanyang posisyon bilang CEO. Tama iyan. Ayokong makakita ng negatibong balita tungkol sa ating konglomerado na nagte-trend bawat ilang araw. Lahat, huwag mag-alala. Si Felix ay hindi makapag-isip ng maayos. Kakausapin ko siya pagbalik ko. Felix, hindi mo pwedeng hayaang ang isang babae ay sumira sa iyong kinabukasan. Hanggat mapapakiusapan mo si Sofia na linawin ang mga chismis sa publiko, masisiguro kung mananatili ang iyong posisyon bilang CEO ng grupo. Felix, sumang-ayon ka muna sa ngayon. Kung mawala sa iyo ang posisyon bilang CEO, mas lalo kang hindi makakaya na protektahan si Sophie. Kung magkamali siya sa hinaharap.
Anong ginagawa mo dito? Medyo maraming tao. Ito ang grupo naming panloob na pagpupulong. Lumabas ka dito ngayon. Bakit lahat nakatingin sa akin? Sofia, dumating ka sa tamang oras. Hinahanap lang kita. At ikaw na ang pumunta sa akin. Ito ang Reyes Conglomerate. Kunin mo ang iyong mga mapanlinlang na pakana at iligpit mo na ngayon. Sofia, dapat mo nang tawagin ako ng may paggalang bilang. Elena. Elena, ikaw? Akala mo deserve mo yan? Sa ngayon, pagmamay-ari ko ang 27% ng mga bahagi ng Reyes Conglomerate. Iyan ay 20% higit pa sa anak mo, kaya ang pagtawag sa akin ng Elena ay angkop lang, di ba? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano mo magagawang pagmamay-ari ang daming bahagi ng grupo? Sophie, ikaw ba ay sinusubukang iwasan ang pampublikong paghingi ng tawad? Iyon ba ang dahilan kung bakit umuupa ka ng lahat ng aktor na ito? Noong nakaraan sa ospital, ginamit mo na ang trick na iyon. Ngayon, lahat ng miyembro ng board ng grupo ay narito. Huwag hayaang ang mga tagalabas tumawa sa atin. Kaya umupa ka nga ng mga aktor. Felix, sinabi ko na sa iyo noon. Ang mga taong kasing taas ng ating estado, dapat maghanap ng kapareha na may katulad na antas. Kung hindi, nangyayari ang ganitong klaseng komedya. Naaalala kita. Ikaw ay palaging nagsisikap na ipakasal si Felix sa apo mo. Tamang-tama ang timing. Kami ay hiwalay na ngayon, kaya maaari mong ihanda ang iyong apo upang pumalit sa kanya. Gayunpaman, baka kailangan niyang makipagkumpetensya para sa posisyon. Ikaw ay nagiging hindi makatuwiran. Ang aking apo ay kasal na. Maaari siyang makipaghiwalay ngayon. Anyway, pareho kayo ay nasa pangalawang kasal, kaya walang makakatingin ng mababa sa isa't isa. Felix, parang ang asawa mo ay talagang baliw na. Bilisan mo at palayasin siya. Sophie, hindi ito ang oras para mag-usap. Isama mo ang mga tao mo at umalis muna. Sofia, bumangon ka. Ang upuan na ito sa iyo ba para upuan? Lahat ng tao dito ay nakaranas na ng maraming laban. Sigurado ako na malalaman mo kung ang dokumento ay totoo o peke sa isang sulyap. Ito, mukhang totoo. Hindi ito maaring totoo. Siya ay isang batang walang magulang, isang ulila. Paano siya magkakaroon ng napakaraming bahagi ng konsorsyo? Ang dokumentong ito ay dapat peking. Ginoong Santos, ang bagay na ito ay hindi maaaring peke. Tingnan mo mismo. Paano ka magkakaroon ng napakaraming bahagi ng konsorsyo? Ikaw pala. Inilipat mo ang iyong mga bahagi sa kanya. Iyon ay mana ng iyong panganay na kapatid, pamana. Paano mo ito ibinigay sa isang tagalabas? Huwag magmadali sa konklusyon. Ang kanyang mga bagay, wala akong pakialam doon. Kung gayon, paano ka magkakaroon ng napakaraming bahagi? Hindi mo na kailangan malaman yan. Ang kailangan mong malaman ay nasimula ngayon. Ako ang Reyes Conglomerate's tunay na tagapamahala. Isa ka lang walang magawang ulila. Gusto mong patakbuhin ang pamilya Reyes? Huwag mo na isipin. Pinunit mo lang ay kopya. Kung gusto mong pumunit. Marami pa akong dito. Ikaw. Nanay. Ang shares na nasa kamay mo ay ibinigay sa iyo ni Kian. Linawin ko lang. Hindi ibinigay, binili. Anong klaseng tao siya? Hindi ko ba alam? Sa presyong pamilihan, paano niya kayang bayaran napakaraming shares? Felix, ano ako sa paningin mo? Isang walang kwenta't wala, na umaasa lang sa'yo para mabuhay na parang parasito. Ibig sabihin mo yan. Binababoy ako ng pamilya mo, pati ikaw.
Akala mo na ang pagpapakasal sa Kin ay ang pinakamalaking pabor na maibibigay mo. Kaya hindi mo ako pinapayagan na lumaban sa pamilya mo. At balewalain ang kanilang panlalait sa Kin. Sophie, Pero ngayon okay lang. Wala na yung saysay. Ang posisyon bilang pangalawang binibini ng pamilya Reyes ay ayaw ko na. Ngayon, sa harap ng lahat, pirmahan ang kasunduan sa diborsyo. Kung hindi, gagawin kong ang Reyes konglomerat ay magpapalit ng pangalan sa Lennox. Pirma. Pipirma na tayo ngayon. Dalhin ang kasunduan sa diborsyo. Huwag kang mag-alala. Ang mga bagay ng pamilya yan. Hindi ako kukuha ng kahit isang sentimo. Hindi ko sinabi na tungkol ito dito. Felix. Pirmahan mo na lang agad. nagdrama ka ng sobra. Para pilitin akong pumirma? Oh. Anong uri ng engkanto ang ginawa ni Kian sa'yo? Para ipagkanulo mo ang ating kasal? Dahil wala siyang hipag. Oy, wala lang akong asawa ng kapatid na lalaki, wala ring asawa ng nakababatang kapatid. Ako ay nag-iisang anak. Nagtanong ba ako sa'yo? Hindi kita sinasagot. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kanya. Hindi mo ba nakikita ngayon? May nakita na siyang iba. Pirmahan mo na lang. Hindi ako pipirma. Hinding-hindi mo makakasama si Kian nang hayagan na magkasama. Baliw ka ba? Itong babaeng ito, bakit mo pa siya pinapanatili? Hindi ba sapat na ang kahihiyan? Pirmahan mo na lang. Ang korporasyon ay pag-aari ng tatay mo at ng kapatid mong lalaki. Ang gawang buhay nila. Ibibigay mo na lang ba ito? Paiikutin mo siya sa kanyang libingan, hindi na makapagpahinga ng payapa. Hindi pipirma, no? Sige. Tatalon ako mula sa gusaling ito ngayon din at hihingi ng tawad sa kanila. Nanay, Pipirma ka ba o hindi? pipirma ako. Ang papeles ng diborsyo ay nilagdaan na. Maaari ka nang umalis. Ma'am, walang problema. Ang stock ng korporasyon, bumagsak na naman? May ginawa ka na naman ba? Sophie, si Felix ay pumirma na sa diborsyo. Bakit mo kailangang siraan ako online? Ano ang ginawa niya? Sofia, napakasama mo. Peke mo ang slip ng operasyon ng pagpapalaglag mismo. Bakit mo pa sinabi na si Maria sinuhulan ng doktor ng ospital para ipahamak ka? Ako ba ang pinagbintangan? Alam mo ba yung doktor na nag-opera sa akin? Yung doktor na iyon? Nasaan na siya ngayon? Bakit mo to sinasabi? Sinusubukan mo bang ibahin ang usapan? Siya ay dahil sa pamemeki ng mga record ng pasyente. Naaresto ng pulis. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka naniniwala sa akin. Hindi ka ba nagtitiwala sa pulis din? Felix, wala akong alam. Talaga? Makinig ka rito. Kaninong boses ito? Huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang sabihin kay Felix na ang ospital walang record na si Sofia ay sumailalim sa pagpapalaglag. Bibigyan kita ng malaking halaga ng pera. Kahit matanggal ka sa trabaho, sapat na ito para sa iyo sa natitirang bahagi ng iyong buhay upang mamuhay ng komportable. Felix, maniwala ka sa akin. Hindi ko yun sinabi. Ang boses na ito ay tiyak na gawa-gawa niya. Wala akong dahilan para gawin iyon.
Walang dahilan. Ang pagnanasa lang sa sarili mong bayaw ay sapat na dahilan. Tumahimik ka. Hindi na nagpapakasanto. Ang recording na ito ay ang pangunahing ebidensyang ibinigay ko sa pulis. Na-verify na nila ito na totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari ko itong ipadala sa inyo para subukan ninyo mismo. Sofia, tigilan mo na ang pagpapasa ng sisi. Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Hanggat si Feifan, sa kasunduan ng diborsyo na ito, pumirma? Hindi mo gagalawin ang Reyes Conglomerate. Hindi ko sinabi iyon. Ang sinabi ko ay, kung hindi ka pumirma sa kasunduan ng diborsyo, gagawin ko ang Reyes Conglomerate na palitan ang pangalan nito sa Lennox. Reyes pa rin ito ngayon, di ba? Pero kung ikaw magpapatuloy sa ganito, ang Reyes Conglomerate ay malulugi. Hindi iyon kasama sa aking pangako. Sofia, Huwag mong isipin na dahil nasa likod mo si Kian na sumusuporta sa iyo, kaya mo gawin ang kahit anong gusto mo. Maniwala ka o hindi, kung hindi ka titigil, mas gugustuhin ko pang mamatay at isama kayong lahat sa pagbagsak. Ito ay, bakit ang daming tao? Ang lakas ng bibig mo. Kung si Kian ay wala lang para sa iyo, paano naman ako? At sino ka? Huwag mong sabihin na ikaw ay isa rin sa mga inupahan niya para magpakitang gilas. Pakitang gilas? Ang Juan Pandaigdigang Konsorsyong Prinsesa kailangang magpakitang gilas. Ang Juan Pandaigdigang Konsorsyum. Ikaw. Si Juan Santos. Juan Santos. Paano nangyari iyon? Hindi ako nagkakamali. Ang singsing sa kanyang daliri ay ang sagisag ng Juan Pandaigdigang Konsorsyum, Nagula. Ang kasalukuyang pinuno lamang ang may karapatang magsuot nito, Nagula. Kung ikaw ay si Juan Santos, kung gayon siya, Siya lang ang aking pamilya sa mundong ito, ang nag-iisa kong kamag-anak. Sarili kong kapatid na babae. imposible. Siya ay isa lang ulila na walang magawa. Paano siya naging tunay mong kapatid? Sophie, totoo ba lahat ng sinabi niya? Kuya. Pre. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi ni Gero na may inaasikaso ka? Kung hindi ako dumating, natatakot akong baka makalimutan mong umuwi. Paano ko makakalimutan? Gusto ko lang tapusin ang mga bagay dito at umuwi ng maayos. May hindi nakikipagtulungan? Okay lang. Naayos ko na. Mabuti. Dahil lahat ay naayos na, uwi na tayo. Naku, halis, na, ba? Nakakagulat. Ang Juan Pandaigdigang Konsorsyum. Tunay nga. At Ginoong Santos. Bakit hindi mo sinabi sa amin na si Sofia ay galing sa Juan Pandaigdigang Konsorsyum ang tagapagmana? Sinusubukan mo kaming sirain. Bilis, bilis, bilis. Tuloy na natin sila at humingi ng tawad kay Ginoong Juan. Baka mapatawad pa tayo niya. Bilis, tara, tara, tara. Ang ating pamilyang yan ay ganap na tapos na ngayon. Felix pumunta at magmakaawa Sophie. Dati siyang sobrang gusto ka. Hilingin mo sa kanya na itigil ang pag-target sa ating pamilyang yan. Sa lahat ng mga taon na ito, maaaring hindi ako naging malapit sa kanya, ngunit hindi ko siya sinaktan. Nanay, pinilit mo lang ako sa ilalim ng banta ng buhay mo. Na pumirma sa mga papeles ng diborsyo. Hindi ko alam. Hindi ko alam siya ay galing sa Juan Pandaigdigang Konsorsyum ang tagapagmana, kung alam ko lang. Kung alam mo lang. Ginawa mo ba siya gaya ng pagtrato mo kay ate? Oh, mas mabuti pa sa kanya? Kahit anong sabihin mo ngayon huli na. Sophie, hindi na babalik.
ang recording. Ako mismo ang mag-iimbestiga ng mabuti. Hanggang doon, mas mabuting huwag kang umalis sa pamilyang yan. Felix, Pumunta na ako sa istasyon ng pulis. Ang pulis ay may kumpletong ebidensya. Ang doktor mismo ay umamin na. Totoo iyan. Binayaran sila ni Maria ng pera para baguhin ang record ng pagpapa-ospital ng pangalawang binibini. At ang stock ng kumpanya ay patuloy na bumabagsak kamakailan. Ilang malalaking proyekto ang nasuspend. May sumasabotahe sa atin. Nalaman mo na ba kung sino? Oo. Juan Pandaigdigang Consortium. Ngayon, hindi na sila nagkukunwari. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung magpapatuloy ito, hindi natatagal ang kumpanya. Sa tingin mo ba may iba pa tayong pagpipilian? Iyan ang Juan Pandaigdigang Consortium. Sa tingin mo ba, kaya natin silang labanan? Umuwi ka muna. Opo. Ginoong Reyes. Ito ang orihinal na medikal na record ng pangalawang binibini na hindi binago. Pumasok ka. pangalawang Ginoo. Dahil bumalik ka ngayon, wala ka pang nakain. Kahit ano pa, huwag mong pabayaan ang kalusugan mo. Alam ko. Maaari ka nang umalis. May iba pa? Pangalawang Ginoo. Sa tingin ko, mayroong bagay na kailangan mong makita. Ito ay araw ng manganak ang unang binibini. Hindi sinasadyang nakuha ko ito. Bakit ngayon mo lang ito ipinapakita sa akin? Hindi ako naglakas loob. Anong ibig mong sabihin, hindi ka naglakas loob? Ang pangalawang binibini ay nasa bahay. Siya ay hindi kailanman pinaboran. Ang unang binibini ay kasisilang palang kambal na lalaki at babae. Kahit ilabas ko ang video na ito, ipakita ko ito, walang sino man ang manindigan para sa pangalawang binibini. Baka, mawalan pa ako ng trabaho dahil dito. Kaya itinago ko ito. Anong ibig mong sabihin na walang tumatayo para sa kanya? Ako ang asawa niya. Marami na siyang pinagdaanan. Gagawin ko pa ba? Tama? Bakit kita sisihin? Ako. Hindi ko siya pinaniwalaan. Malinaw na. Palagi siyang lumalapit sa akin para humingi ng tulong. Pangalawang binata, ikaw. Mahal mo ba talaga ang pangalawang binibini? Kung hindi ko siya mahal, bakit ko siya pinakasalan? Pero, kung ikaw, talagang mahal mo ang pangalawang binibini, bakit mo hahayaang mang-api ang iba sa kanya? Ako ba? Talagang masama sa kanya? Hindi maganda. Siya nga pala, ang aking asawa hindi ako gaganyanin. Tulad ng pagtrato mo sa pangalawang binibini, tratuhin ako. Pangalawang binata. Ang pangalawang binibini, siya. Babalik ba siya? Maaari ka nang umalis. Opo. Afan. Sophie, kailan ka uuwi? Si Felix ay pumirma na sa divorce papers. Para sa iba, sa abogado mo na lang ipaubaya. Para sa akin,
pwede kitang samahan umuwi kahit kailan. Kahit kailan. Si Kian, Kian, ano ba kinalaman niya dito? ang pamilya Cruz baka hindi tugma sa ating pamilya. Pero sa tingin ko matalino naman si Kian. Kung gusto mo talaga siya, ako pwede ko namang tanggapin kahit labag sa loob. Kuya, kami ni Kian wala talagang anuman. Si Gelo ba ang nagsabi sa'yo ng kung ano? Wala akong sinabi sa master. Hindi siguro. Ako, nag-imbestiga ako kay Kian at may natuklasan akong mga kawili-wiling bagay. Tulad ng ano? Kung hindi mo siya gusto, hindi mo na kailangang malaman. Kuya, Wala akong alam. Nanay, hindi ko talaga alam na si Sofia ay mula pala sa Juan Pandaigdigang Consortium ang nawawalang anak. Sila ngayon ay tiyak na hindi ako pababayaan. Kailangan mo akong puntahan at iligtas. Maria, hindi naman sa ayaw kitang sunduin. Halos hindi ko kayang protektahan ang sarili ko. Kung tutuusin, ikaw ay nagbigay ng 2 anak sa pamilya yan. Hindi ka nila pababayaan. Nanay, Felix, masyado ng gabi. Bakit ka pumunta sa ospital? Akala ko mabuti ang pakikitungo ko sa iyo. Bakit mo sinaktan ang aking asawa? Ang mga anak ko? Hindi. Hindi mo sasabihin sa akin na ang video na ito ay napa-edit din, di ba? Na-verify ko na ito. Tugma ito sa recording ng boses mo. Parehong tunay. Tama iyan. Itinulak ko nga si Sofia. Ediano, hindi kita hininga na ihatid ako sa ospital. Ikaw, ang tumanggi sa kanya. Ikaw, ang direktang pumatay sa sarili mong anak. Ikaw yun ang pumatay sa ating anak. Paano nagkaroon ng taong kasing sama mo sa mundong ito? Ang kapatid ko. Paano siya nagpakasal sa katulad mo? Masama? Ano kung masama ako? Si Sofia ay mabait, pero ano ang naidulot ng kabaitan niya? Kung hindi siya biglang nagpakita kasama ang isang kapatid, matagal ko na siyang tinapos. Hindi mo makukuha ang pagkakataong iyon. Ang dapat masunog sa impyerno ay ikaw. Ano? Gusto mo pa bang mabawi si Sophie? Sasabihin ko sa'yo, magpantasi ka na lang. Ang sitwasyon mo ngayon ay hindi gaanong mas maganda kaysa sa akin. Hindi ako titigilan ni Sophie, at tiyak na hindi ka rin niya titigilan. Ang mga bagay-bagay ko ay wala kang pakialam. Pero ikaw, ako nang bahala sa'yo. Anong ginagawa mo? Felix, nababaliw ka na ba? In-upload mo ang video online? Sira na ako, pero hindi ka rin makakawala. Hindi ako tumatakbo. Baliw ka? Hindi ako. Ikaw. Kaya, ililipat kita sa ibang lugar. Hindi. Felix, saan mo ako dadalhin? Ako ang asawa ng kapatid mo, ina ng kanyang anak. Kung maglakas loob kang saktan ako, kapag lumaki sila, hindi ka nila mapapatawad. Sa tingin mo ba, gusto nila ng isang ina na may sakit sa pag-iisip? Anong ibig mong sabihin? Saan mo ako dadalhin? Sa mental hospital. Hindi. Ayaw ko. Hindi ako baliw. Sabihin mo sa kanila na pakawalan ako. Huwag kang mag-alala. Nakausap ko na ang mental hospital at inayos ko na ang lahat. Aalagaan ka nila ng mabuti. Mananatili ka roon at payapang magbabayad sala para sa anak ko. Felix, wag! Hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Kung malaman ito ng nanay ko, hinding-hindi ka niya patatawarin. Felix! Gago ka! Hindi mo alam ang tama sa mali. Isinusumpa kita. Sana mamatay ka ng kahabag-habag. Nasaan si Maria?
Saan mo siya dinala? Sa mental? Ospital? Ikaw ang papatay sa akin. Patay na ang kapatid mo. At ngayon ay ipinadala mo ang iyong manugang sa mental hospital? Desidido ka bang sirain ang pamilya natin hanggang sa wala nang matira? Paano ako nanganak ng isang halimaw na katulad mo? Pagsuway sa akin? Pilit na pakasalan si Sofia? At winasak ang ating pamilya? Bakit noong mga panahong iyon, bakit hindi ikaw ang namatay? Bakit ang nakaligtas ay hindi ang kapatid mo? Sa wakas nasabi mo na. Sana ikaw ang namatay imbes na ang kapatid mo. Mas mababa ka sa kanya sa lahat ng aspeto. Pero ikaw ang nakaligtas. Kung nabubuhay pa ang kapatid mo, hindi sana nagkagulo ang kumpanya. Ang apo ko ay hindi mawawalan ng magulang. Pero ano ang magagawa ko? Ang gusto mo sa kanya, pero patay na siya. At ako hindi magiging pangalawang siya. Miguel, Yan. Ikaw. Nagbibiro lang ako. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin sa pagpapalamon sa iba? Ano ang ibig sabihin yon? Kung tinutukoy mo ang mga bagay na may kinalaman sa trabaho, isaalang-alang kita para sa mga angkop na proyekto sa hinaharap. Pero kung iba pa, pasensya na. Hindi ako naghahanap ng bagong relasyon ngayon. Siya, gets. Pero pwede bang magtanong? Gusto mo pa ba si Felix? Tinanong mo na sa akin yan minsan dati. Pwede kong sagutin ulit. Hindi ko siya gusto. Mabuti naman. Oy. Nakuha ko na. Ano ang problema? May mga gagawin ako. Aalis na ako. Isasama kita sa labas. Hindi na, nag-drive ako. Lumabas ka para hanapin ako. Ikaw ang nag-post ng video na yan? Pero nalaman ko lang ang tungkol sa video na yan kagabi. Bakit mo ipinadala? Dapat alam mo, sa oras na ito, ang pagpapadala ng ganitong video ay nangangahulugang wala kang babawian. Alam ko. Pero dahil sa aking pagmamataas, ang ating anak ay nawala. Kailangan kong gumawa ng paraan. Naniniwala ka na ba ngayon na nagsasabi ako ng totoo? Pasensya na. Hindi ko kailangan ang iyong paghingi ng tawad. Siguro ang bata ay ayaw magkaroon ng isang ama na tulad mo. Kaya hindi siya naghangad na pumunta sa mundong ito. Sophie, alam ko kahit anuman ang aking sabihin, hindi ka maniniwala sa akin. Pero mula noon na nag-propose ako sa iyo, hindi ko naisip na hiwalayan ka. Mula simula hanggang dulo. Sa aking puso, ikaw lang. Sinasabi ito ngayon. Wala nang kahulugan. Felix, kung talagang nararamdaman mo, anong pagkakasala sa ating anak, mula ngayon, huwag ka nang lumitaw sa harap namin. Ikaw. Galit ka ba sa akin? Galit. Ang galit ay nagmumula sa pag-ibig. Ngayon, wala akong nararamdaman para sa iyo. Umalis ka. Hinaharang mo ang daan ko papunta sa kotse. Mamatay. Mamatay! Lahat kayo mamatay! May napatay. Dadalhin kita sa ospital. Tara na. Tawagan ng ambulansya. Sophie, ayos lang ako. Huwag kang magsalita. Sophie, nararamdaman ko. Kaunting sakit. Pwede ba?
Huwag kang masyadong masama sa akin. Alam mo ang sakit, bakit ka sumugod? Noong panahong iyon, hindi kita naprotektahan. Ngayong pagkakataon, hindi ko kayang panoorin kang masaktan sa harapan ko. Huwag mong isipin na ang paggawa nito ay magpapatawad sa iyo. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Sophie, talaga. Pasensya na talaga. Pinakasalan kita. Ngunit hindi kita inalagaan ng mabuti. Akala ko, kung susundin ko pa ng kaunti ang nanay ko, sana'y magustuhan ako ng tulad ng pagmamahal niya sa kuya ko. Tigilan mo na ang pagsasalita. Mali ako. Sophie, hindi ko dapat asahan na ang isang tao na hindi ako mahal ay magmamahal sa akin dahil lang nagbago ako. Dapat kumapit ng mahigpit sa taong nagmamahal sa akin. Sinabi ko sa iyong tumigil ka na. Sophie, ako talaga. Uuwi na ako kasama ang aking kuya. Simula ngayon, malamang hindi na babalik. Doon, nakita mo ba ang ating anak? Gwapo ba siya? Lalaki ba o babae? Felix, ang ganda ng panahon ngayon, katulad ng araw na una tayong nagkita, pero ako hindi pa rin kita mapapatawad. Kumusta? May nakaupo ba dito? Anong ginagawa mo dito? Para mabuhay sa iba, kailangan mong maging maagap.